Hi guys! Magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay babahagi ko po sa inyo ang aking pag-apply ng loan sa isa sa mga online lending na ito na nagkakalat na naman sa Facebook na dapat po tayong mag-ingat dahil mas matindi na po ang kanilang pambubudol. Lumilevel up na po ang kanilang pang-scam guys. Karamihan po sa mga ito ay humihingi muna ng processing fee bago nila i-disburse yung pera na uutangin natin. Nice ko lang pong ipaalala sa lahat na wala pong legit na online lending na humihingi ng processing fee. Naku, scam po talaga yan. Umutang nga tayo ng pera dahil sa matindi o emergency nating pangangailangan, tapos ngayon tayo pang hihingian nila. Isang kalukuhan talaga yan guys. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil ipapakita ko po sa inyo ang aking pag-apply sa isa sa mga online lending na ito. Ipapakita ko rin po sa inyo kung ano-ano po yung mga ibang online lending na katulad nito na gumagawa ng ganitong paraan sa pambubudol. Bago pong lahat, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga reviews at mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So let's go! Ito, panoorin nyo. So ito po yung ina-applyan ko guys, isa sa mga online lending scam. Itong PH Gate Loan or Financials Post. So nang dumaan po ito sa aking FYP sa Facebook, pinindot ko agad itong send messenger. So yun, may isang agent na pong nag-entertain sa akin dito sa messenger guys. Minisage ko po sila guys na gusto ko pong mag-apply ng loan. And then nireplyan nila ako ng welcome message guys. Ni-welcome po nila ako. Sila daw po ay isang financial institution na tumutulong daw po sa mga Pilipino upang makamit ang mga pangarap sa pamamagitan daw ng kanilang pinakamadali at pinaka-affordable daw na loan products and services. 100% legit daw po sila. We, talaga lang ha? Mabilis daw ang approval at mababa lang daw ang interest. Pagkatapos niyan ay hiningian na po nila ako ng informasyon guys. Tulad po ng kung ano daw ang aking trabaho, magkano raw ang aking monthly income at ang aking monthly expenses. At ano raw ang purpose ng aking pag-loan. At pagkatapos ko po yun binigay sa kanila guys, ay nakadecide raw kaagad ang kanilang kumpanya na pauutangin ako sa halagang 100,000 pesos. At pinapapili na po nila ako agad ng repayment plan. So yun, sinabayan ko lang po talaga ang trip ng online lending na ito guys. At ang pinili ko kunyari dito guys ay itong 12 months to pay. So sa 100,000 pesos na utangin ko guys, ang mababayaran ko raw nito buwan-buwan ay 8,998 pesos. So nang kinumpute ko guys, ay 7,976 pesos lang po ang tubo sa loob ng 12 months na po na pagbabayad ko. Ay oo nga, ang baba nga ng interest. So nag-agree po ako dyan guys. So yun, kinuha na po nila ang aking phone number. Pagkatapos ko pong binigay sa kanila ang aking phone number, ay may sinend na po silang link at invite code. So ililipat na nila ako guys doon mismo sa site ng lending company. Kasi inform ko raw sila pagkatapos kong makapag-sign up. So nung pinindot ko na po yung link na binigay nila, ay pinasok na nila ako dito sa site ng Easy Loan Personal Finance at nag-sign up. Hiningi na naman nila ang aking phone number, gumawa ng password at nilagay yung invite code. At nang pinindot ko na itong sign up ay dinala na po ako sa dashboard ng Easy Loan Personal Finance at may nakalagay na zero balance. And then bumalik po ako doon sa chat box ng Messenger para i-inform sa kanila na nakapag-sign up na po ako. So yun, binigyan po nila ako ng mga instructions kung ano po ang gagawin ko doon po sa site ng Easy Loan Personal Finance. At yun, pinasign na po nila ako ng aking pangalan. And then hiningian na po ako nila ng isang valid ID at selfie na hawak ang aking valid ID. And then pinapa-fill up na naman ako ng form tulad po ng aking full name, ID card number, gender, birthday, marital status, email address at ang address ng aking tinitirhan.
At pagkatapos kong napilapan yun guys, ay hiningian na po ako nila ng bank account number for disbursement. Pagkatapos kong nilagay ang aking GCash number, ay pipilapan ko na naman ito kung ano po ang aking trabaho, kung magkano po ang aking monthly income, ang aking monthly expenses, at ang loan purpose ko po. Pabalik-balik yun At pagkatapos niyan ay may dalawa pa po silang katanungan na kailangan nating sagutin, yes or no lang po. At pag-click ko nitong submit guys, ay binalik na po ako dito sa dashboard. At may balance na pong nakalagay guys na 3 million pesos. Natawa na lang talaga ako dito guys. Halatang halata na hindi ka panipaniwala. Ang over na talaga sa laki. At bumalik na naman ako doon po sa chat box ng Messenger guys para i-inform sa kanila na nakapag-fill up na po ako ng form. So yun, binigyan na nila ako ng loan summary at amortization schedule. Kala ko dito na nagtatapos ang aking application. May loan summary na kasi at amortization schedule na binigay sila Hindi pa pala doon nagtatapos. Hiningian pa nila ako ng Telegram account. Sa una, sinabi ko sa kanila na wala pa po akong Telegram account. Wala pa rin akong lusot dahil sinindan po nila ako ng link kung paano mag-download ng Telegram account or Telegram app. So yun, binigay ko na lang yung aking Telegram account at ipinasa na naman ako doon sa Telegram. At may kumausap na naman sa akin na isang finance department daw kuno. Si Ma'am Hana Karen. At humihingi na naman si Ma'am Hana sa akin ng phone number at photo ng aking loan schedule. So yun, binigay ko na naman ang aking phone number. Sinabayan ko lang talaga ang trip nila guys. Akala siguro nila baguhan pa lang po ako sa mga online lending. Pagkatapos kong binigay sa kanya yung phone number ko, ay sininda na naman ako ng link. Pinabalik na naman ako doon mismo sa site ng Easy Loan Personal Finance para tingnan ko raw ang aking loan wallet for withdrawal. So nung pinindot ko na itong link guys, ay may 100,000 pesos na balance na po na nakalagay na naman sa aking dashboard. So nung pinindot ko na itong withdraw at nilagay yung loan amount, ay hiningian na naman ako ulit ng bank account number. So yung GCash number pa rin yung nilagay ko guys. Next po ay hiningian na po ako ng withdraw code. So dito na magkaalaman guys, ito na po ang simula ng kanilang pambubudol. Hindi ako maka-withdraw dahil wala po akong withdraw code. Then bumalik na naman ako doon po sa chat box namin sa Telegram. At kailangan na naman daw na sumali ako sa GC nila. So yun, pinasa na naman ako ni Ma'am Hana doon po sa group chat nila guys. O diba ang dami kong pinagdaanan, aksaya sa oras. Pero sige lang, malalaman lang natin ang sistema ng kanilang pambubudol. So nung nakapasok na po ako sa kanilang group chat na may 4 na members lang po, maya-maya ay nagsisipasukan na yung iba na nagkunwaring mga baguhan pa. Halata namang mga kasabwat rin nila ang mga ito. Sinasabayan ko pa rin po ang kanilang mga trip dito sa GC guys. Dito ko raw malalaman kung paano makuha ang security pin code or ang withdraw code para ma-withdraw na po yung inutang kong 100,000 pesos. May mga group chat terms and conditions pa po silang ipinapakita dito guys. Pinakita din nilang katibayan ko na legit po ang kanilang kumpanya at rehistrado po sa SEC o sa Security Exchange Commission. So go by the flow lang po talaga ako dito guys. Ginamit pa nila dito ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kalukuhan nila. Ang ending ay humihingi na po sila ng security deposit na equivalent for 2 months. Dito na po nagsimula ang kanilang panlilinlang guys. Ibabalik daw po nila yung security deposit guys. Idadagdag daw po nila yon sa disbursement sa amount na ating niloan. So halimbawa po 100,000 pesos yung niloan ko sa 12 months na term at ang mababayaran ko po niyan buwan-buwan ay 8,998 pesos. I-multiply po natin yan into 2 dahil 2 buwan po ang hinihingi po nilang security deposit. 17,996 po ang security deposit na isend ko sa kanila. Tapos kapag i-disburse na daw po nila ang aking niloan ay magiging 117,996 na daw po ang matatanggap ko. O diba mas matindi yung modus nila ngayon? Matutukso po talaga tayo guys kung baguhan pa lang po tayo sa mga online lending. Tapos may mga nagkunwari pa dito guys na nag-send na po sila ng security deposit. At may mga resibo pa silang sinend dito sa group chat. Sila lang po ang nandito sa group chat Ako lang yata dito ang i-scamin nila. Hindi po talaga sila magtatagumpay sa akin guys. Wala po silang makuha sa akin kahit piso.
So yun guys, hindi ko na po sila ni-replyan. Lagi na pong nag-follow up yung mga agent nila. At yung group chat ay natahimik na rin mula nung hindi na ako nagre-reply. Kaya mag-ingat po talaga tayo sa ganitong sistema ng online lending guys. Marami po ito sila guys na nagkakalat ngayon sa Facebook. Katulad nito guys, so ito po yung mga dumaan sa aking FYP sa Facebook guys. Kabayan Tayo Lending, Cebuana Lending Services Incorporated. Ginamit pa nila yung Cebuana guys. Yo Piso Business Partner, M. Luelier Lending Investments. Ginamit na naman nila yung M. Luelier guys. Approval Financing PHP, PHL Investment Solutions. At ito pa, ginamit na naman nila yung Land Bank, Rizal Microbank Business. At marami pa pong iba guys. Marami pa po yan sila guys. Yun lang po mga dumaan sa aking FYP. Aksaya lang po talaga sila ng oras guys. Kaya wag nyo po iyang applyan. So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo. At paki-share na rin sa iba para ma-aware din po sila. At para sa iba pa pong mga tanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga reviews. God bless us all. Goodbye.